My love, it's 11:47 on the clock. At syempre sa mga kabisyo natin, not only on air but online. Live na din po tayo sa Love Radio Manila. Kasi my love, welcome to Love Lounge. At sa Love Lounge, alam nyo na yan sa mga nag-aabang, naglabas na kami ng ating poster kahapon kung sino makakasama natin ngayon. But before we do that, ayan, mag-hello muna tayo sa mga nag-aabang kay Sir Denin C. mula sa Alan Canteen sa may Bayan Novaliches daw. And without further ado, and if I'm not mistaken, he is hailed as the Parody King. Ay, kaya naman, I am so excited to meet him kasi nakita ko na siya sa labas kanina. Very humble man. Hello po, welcome Sir Denin C. Hi, sir! Hi guys, ay sa mga ating mga kabisyo. Yan. Grabe sa humble. Oo, sir. Kasi nakita kita talaga sa labas. Alam niyo yung mga yung mga low-key na sikat na dapat maraming alalay. Sabi ko nga sa mga guard namin, i-sway niyo yung tao. Ihanda ang red carpet. Yan. Actually, ako nga, I feel very honored na to be here. Alam nyo ba mga kabisyo? Kung hindi nyo pa alam, si Miss Lala is related dun sa actor na bumida sa The Zorro. Nakasama ni Anthony Hopkins at ni Catherine Zeta-Dios na si Sir Antonio Banderas. Ex ko yun, sir. Charot. Ex ko talaga yun. Pero alam mo, Sir Denin C, marami kasing nagtatanong sa amin kung pwede kayong makilala in a more personal level. Si Sir Denin C daw po, aside from music, aside from your love and composing songs, aside from the parody that you are very famous for, ano pa ba ang pinagkakaabalahan sa buhay ng isang Denin C? What keeps you busy? I'm a practicing architect. Tsaka gumagawa rin ako ng mga commercial jingles. Oh my God, you're a very busy man. Pero what draws you to OPM? Anong naghila sa'yo na I wanna make music sa part-time ko bilang architect? Architect? Oh, sa bagay, hindi pa nare-revoke yung license. Before po nyo yan ipa-revoke, magpa-plot na po ako ng bahay ko. Charot. Pero ano nga nag-draw sa'yo? Anong nag-inspire sa'yo, Sir Denin, na pumasok sa OPM songs? Actually, kasi, nung 2008, meron ako mga songs. Actually, yung Love Radio, yung una kong pinapasahan ng demo CD. Demo CD pa? Kasi may... nung high school pa lang, passion ko na yung music. So, nung pumasa ako ng board exam, unfortunately, joke. Nung pumasa ako ng board exam, parang nagsisika pa ata. Nakakaisip ako ng mga songs. Sinusulat ko siya, nire-record ko siya. Tapos yun, ngayon. Grabe. Pag tinignan nyo po kasi yung page ni Sir Denin C, kaya ko sinasabi na humble siya, biruin nyo, isa siyang artist, isang songwriter, isang musician, true-blooded musician, isa siyang architect. Pag tinignan nyo yung Facebook page niya, guys, napaka-Gen Z ng atake mo, napaka-modern. Even the titles of the songs are words or phrases that you usually hear nowadays, and yet nakaka-adapt kayo ng bonggang-bongga. Sa dami ng achievement niyo, sir, what more do you want for yourself? Kasi siguro kailangan natin sumabay sa mga uso ngayon. Tsaka mga music influences ko kasi mga Lainey, mga Zack Tabudlo. Wow, totoo ba? Habang ako kinakabahan sa air supply. Lainey pa nga. So yun, para sa akin kasi music I can consider myself as a music lover. So yung mga bagong artists, talagang pinapakinggan ko. Tsaka fan kasi ako ng radio. Kahit marami na, syempre marami ng ngayon, puro online, di ba? Ngayon yung trend ngayon, puro TikTok. Pero ako, when I travel, pag nagda-drive ako, talagang radio talaga. O diba nakakatuwa yung mga ganyan Masarap pa rin kasi sa feeling na hindi mo alam kung ano yung next song.
Ganun kasi yun sa radio. Yun yung ino-offer ng radio, yung mystery of what song will you hear next. Yes. Now, dahil nasabi nyo na yung music influences ninyo or biggest influence sa inyo ng music, sige, bigay tayo ng old and bigay din tayo ng new. Yan, yung current. Doon muna tayo sa old. Biggest influence sa music ninyo ng medyo old, old musicians, old artists. Siguro yung parang nag-open sa mind ko na hindi lahat ng song na maganda kailangan mahirap kantahin, kailangan ibirit. Line to Heaven, di ba? Line to Heaven. Wow, nga. Ganda nga nung song na yun. Sa new, anong song artist ang biggest, sabihin na natin, influence sa'yo? Siguro yung mga kanta ni Zach Tabudlo yan. Pinapakinggan ko yan mabuti. Grabe. Dami. Tapos yung mga tunog retro din, sina Kinanaya, yan. Pinapakinggan ko yan. Ganda pala ng reference mo sa music, sir. At syempre, dahil nga most requested ito sa lahat ng mga artists na dumadalo sa amin, hindi makakatakas, syempre, si Sir Denin C. So we have this deck of cards, mga kabisyo. Lalong-lalo na yung mga nasa comment section na kung meron kayong request, kung meron kayong gusto itanong kay Sir Denin, paki-comment yan sa comment section and then kami na lang magbabasa for you guys. So, Sir Denin, what I want you to do right now is pick one question. Don't look at it. Just give it to me. Ayan. Ito na po ang love deck. Ang infamous love deck. So, ito na po ang first question ni Sir Denin C. Ano yung mga aspects na namimiss nyo po sa pagiging single? Yun. Ano po yung mga nakakamiss sa pagiging single? For someone who is taken and happily married ba, sir? Yes. Yes. Ano po ang namimiss nyo sa pagiging single? Yung hindi po kayo matutulog sa garahe pagkatapos. Yung siguro, yung kunwari, for no reason, tapos gusto kong magdrama lang sa beach na walang nakakaalam. Mga ganon. Yung alone time nyo. Alone time. Ganun ka mag-alone time? May mga lalaki, di ba, ang gagawin nila, tatawagan yung mga barkada, tapos magtitrip sila, road trip. Pero ikaw, mas bet mo yung sa beach, magdadarama ka lang? Siguro kasi, sa sobrang naging independent ako. Kahit mag-isa lang ako ng 1 linggo or 2 linggo or more, parang happy lang ako sa sarili ko with myself. parang mayaman, nakabili ng sariling mundo. Parang gusto ko din yun. Pero ako din pag nag-alone time, sir. Pero I haven't tried watching a movie sa cinema alone. Kayo, sir, na-try na. Madaming beses na. Totoo? Oo. How does it feel? Manood ng mag-isa ka lang sa sinehan? Kahit R18, due to violence. Clear lang namin, due to violence. Anong feeling na mag-isa ka lang sa sinehan? Wala lang. Wala talaga. Kasi minsan gusto mo yung film, tapos hindi ka na pwede mamilit, di ba? Na may tao na samahan ka lang dahil gusto ko talaga yung violence na dito sa Halloween. Kunyari, Halloween H2O yun. 16 years old ako, naipasok ko. so yun. So, yun yung na-enjoy niya. Magdrama sa beach siya. Kasi hindi niya na magagawa. Dahil syempre, may other half na siya to be with him. So, next question, sir. Hindi ba na-next tayo sa Spirit of the Glass na? Hindi pa. Baka ibang kaluluwa matawag ko eh. So, eto na. How would you like your life to be different in 3 years? Kumbaga, comparing to your current life, anong mga pagbabago yung gusto mo sanang mabago in 3 years time sa buhay mo? In 3 years siguro, mas gusto ko na may mga kanta ko na kinakanta na all over the world, mga ganon. Tapos, nakaka-collaborate ko na yung mga nilulook up to ko na artist, na maski si Ayu lang. Diba? Ayu. Yung gano'n. Tsaka, yan, gusto ko rin makakollab sina Miss Gigi Delana, mga gano'n. Yan. Yan. Gusto niya ng collab and growth talaga, no, sa iyong music career. So, yan, kaya ko pang isingit kasi yung mga kabisyo natin nabibitin sila kapag konti lang yung tinatanong namin. So, last one natin, sir. Ayan, gitna ang pinipili ni Kulay sir. sundalo. Ayan. What's one of your favorite childhood memories? My favorite childhood memory? 2 eh.
Ay, sige. Ano yan, sir? Yung isa, pag sinusundo ako sa truck ng mama ko, galing school, tapos dadaan kami sa palengke, bibili kami ng murang laruan. Ay. Happy na ako doon. Tapos yung isa pang favorite childhood memory ko is yung pumunta kami ng school vacation. Pumunta kami ng tatay ko sa may Mandaluyong area. Tapos dahil nag-aantay kami matapos yung work, nanood kami sa Manuela. Cinema ng Daylight ni Sylvester Stallone. Wow. Yun, so with your parents pa rin talaga ang happiest memories mo of your childhood. 'Di ba kasi some people would say na yung panahong nagpapatintero sila together with friends. Nakakatawa naman na yung kay Sir Denin ay with the parents. Yes. Happiest memories. Don't take that for granted. Yeah. Feeling ninyo lang na ang happiest memories nyo as of the moment, umiyak. As of the moment ay with your friends. Pero when the time comes, the happiest will always be with your parents. Tsaka hindi kasi napapanood ng parents ko to kasi nasa Hong Kong sila. Sarap naman. Sana kila mommy at daddy, sa amin na lang po ako. Sama ako. Ito na po. Dahil nga naman marami na din ang interested marinig ito. Dahil nung sinabi namin na kahit papaano magpapatikim ang isang Sir Denin C sa amin ng a few lines from this song. Bigyan ko muna kayo ng background as to why I like to hear it live. Kasi my love, this is not just your ordinary song. It has a deeper meaning na talaga nga naman na para sa akin ay pupukaw ng atensyon ng mga tao nowadays. It's a very chaotic situation for everybody. Kumbaga marami tayong responsibilities na pinapasan and sometimes parang hindi ka na makahinga. But let's hear it from the maker himself. Ano bang gustong imensahe ng kantang ito sa ating mga kabisyo? At yung kantang Susuka Pero Di Susuko, Yes. Ginawa ko siya para makamotivate ng mga tao, lalo na yung mga may pinagdaraanan araw-araw sa buhay. And gusto ko siya maging ang ating pambansang motivational song ng Pilipinas. Nice. Yun. Oo, hindi naman malayo. Kasi totoo naman sinasabi natin yan, susuka pero hindi susuko. At syempre, dahil naman kabisyo, alam naman namin na kayo ay mega sample. Yan, mega hingi ng sample. Sasampulan tayo ng kahit chorus lang ng live ni Sir Denin C. ng kanyang susuka pero hindi susuko. So please welcome, papatayin ko ang aking bed so marinig nyo ay si Sir Denin lang. Please welcome live on air sa Love Radio Manila. Bueluhan ko lang ng Oo naman. bago mag-chorus. Oo naman. Here is Sir talaga. Dapat more professional. Here is Denin C. Nagustuhan ka na nga, gusto mo mahalin ka pa. Sinota ka na nga, te, gusto mo pakasalan ka pa ng paasang yan. Salamat na lang sa lahat. Susuka pero di susuko, susuka pero di susuko, susuka pero di susuko. Ang hina ninyo, susuka pero di susuko, susuka pero di susuko. Luluha pero di tutulo. Kaya natin to, susuka pero di susuko. Ay, grabe naman. Palakpakan naman natin Sir Denin C. Thank you so much. Iba naman talaga, Sir Denin. Pero ang saya lang kasing pakinggan na itong kantang to is portraying a very Pinoy kind of attitude. Yun. Oo, di ba? Kasi ganyan naman tayo mga Pinoy eh. Sa dami-dami siguro ng hinaharap natin every single day, parang hindi natin alam yung words na give up. No? Sa Yes. suko. Ayan. Sir Denin, of course, people are asking kung saan po ba kayo pwedeng masubaybayan when it comes to your socials, if you have upcoming events, if you have a book. Mukha kasing kayang gumawa din ng libro ni Sir Denin C. So, bakit hindi natin abangan? Kung meron kayong podcast as well, please promote it dahil gustong malaman ng kabisyo kung saan nila kayo pwedeng marinig.
Mga kabisyo! Yun, I hope you can like and follow my Facebook page. It's facebook.com/DeninsyOfficial. I also have an instagram.com/DeninsyOfficial. Tapos you can check out my official lyric videos and music videos sa youtube.com/Deninsy. Meron din akong tiktok.com/alt_DeninsyOfficial tsaka Deninsy. And yun lang, patuloy, I'm very thankful sa Love Radio and kay Miss Lala. Patuloy natin suportahan ang kanyang station at show. So, wala akong mga book pa pero meron akong ginagawang comics. Ay, gusto ko yun. Ano siya, crime thriller siya pero yung title hindi appropriate sabihin eh. Asan kang, yung title, Asan kang blank ka. So, yun. Nga pala, nakalimutan ko, architect nga si sir, kaya hindi malayong nagko-comics ka din. So please sir, pag nilabas nyo yan, bigyan nyo naman kami ng chance to buy one. Yes. Para suportahan ang iyong angking talento. Hindi na buy. Ay. Yun. Siyempre, ano yun? Siyempre, courtesy. Baka sabihin naman ni sir, ang kapal mukha ko. Pero guys, ito ang ganda ng phone ni Miss Lala. Joke lang yan, sir. Di pa fully paid. Parang sa K-drama ko lang nakikita yung ganyang ka-alta na Sir, hindi ko to nilalaglag ni hindi ko pinapahawakan sa iba. Hanggat hindi siya fully paid. Pero maraming salamat, thank you Sir so Dennis. much, Miss Lala. More thanks to you. Ayan, thank you so much for handing us some of your time sa dami ng ginagawa nyo. I'm sure mahirap magsingit ang mga interviews, but thank you for allowing us to be home for your song kahit ngayong araw na to, and I hope to hear more from you, sir. And of course, good luck sa iyong career. If there's any message you want to give sa iyong mga fans and followers, please do so. Ayun, I'm very thankful sa inyong continuous support, and yun, I'm very very happy na tinatangkilik niyo yung song, tsaka I'm very happy na isa sa mga bucket list ko kasi yung makabalik sa Love Radio. Pero ngayon, nakasampa na ako dito. 'Di ba? Kasi before papasa-pasa na ng CD. Oo. Ngayon, sir, hindi na daw kayo tatahimik. Kami na daw po mangungulit. Maraming salamat again, so Sir much. Deninsy, for being with us today. At syempre mga kabisya, again, please follow Sir Deninsy on his socials. I'm calling her Sir because merong architect sa pangalan niya. So, gusto ko maging courteous. Well, anyway, my love, kung nabitan kayo sa patikim ni Sir Deninsy, Deninsy, we got you. Ayan, syempre, nakahanda na dito ang kanyang full song, ready to be heard by you. Kaya naman sa mga kabisya natin, please enjoy our next song from our guest artist sa Love Lounge. Palakapakan natin si Sir Deninsy. And sa mga kabisya natin nag-aabang din ng ating last half for the Love Radio Top 10 Countdown. Don't you go away sa ating pagbabalik. Raratsadahan natin yan ulit. Again, maraming salamat, Sir Denin, and thank you for coming sa Love Radio. Kasama nyo pa rin DJ Lala Banderas para sa ating Lover Radio Top 10 Countdowns Love Lounge. Now here is Deninsy with Susuka pero hindi susuko. Pero di susuko.